Isang nakakagulat na balita ang lumabas ngayong araw matapos mabunyag na isa umanong tauhan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang tumanggap ng suhol kapalit ng pagbebenta ng impormasyon sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa mga ulat, ang nasabing opisyal na matagal ng kasama ni Duterte ay nagbigay umano ng sensitibong detalye tungkol sa dating Pangulo na siyang ginamit bilang batayan ng kaso sa ICC. Lumalabas sa imbestigasyon na tinatayang bilyong piso ang halaga ng suhol na ibinayad umano ng nasabing tauhan mula sa kampo ni Pangulong Kuting Jr. Itinuturong layunin ng panunuhol ang tuluyang pagbagsak ni Duterte sa eksena ng politika at ang pagwasak sa kanyang reputasyon. Hanggang ngayon hindi pa pinapangalanan ang traidor, ngunit inaalam na ng kampo ni FPRRD ang kanyang pagkakakilanlan upang panagutin sa batas. Maring kinondena ng mga taga-suporta ni Duterte ang naturang pagkakadulo at nananawagan ng hustisya. Ayon sa kanila, hindi matatahimik ang bayan hanggat hindi napaparusahan ang mga nasa likod ng di umano'y panlilinlang at paninira. Samantala, tikom pa rin ang bibig ng Malacanang ukol sa isyu, ngunit inaasahang lalabas ang opisyal na pahayag mula sa mga susunod na araw. Patuloy naming tututukan ang balitang ito para sa inyong kaalaman. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bigay ako ng digay do sa luya. Ito ay saloobin po ng mga kapatid nating mga Muslim. Sa panoorin po natin. Nagpahayag ng kanilang suporta sa pamilyang Duterte. Lalong-lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa mga Muslim community na patuloy na kinokondena ang panggigipit ng Administrasyong Marcos sa mga Duterte. Narito ang balita ni Ashley Bedico. Nagkaisa ang mga miyembro ng Muslim community mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao sa pangunguna ni former Maranao Deputy Mayor Randy Usman upang magbigay ng suporta sa pamilyang Duterte at sa pagbabantay sa kanilang mga pamamahay. Nandito lahat yung mga volunteers para sa mga Duterte family. Ang ibig sabihin nito, full support ang mga Moro dito sa mga Duterte dahil nakita namin na mayroon mga oras na sabi nila na anytime papasokin nila yung mga bahay ng mga Duterte. Ayaw namin na yung mangyari. Dagdag ni Usman na mula sa 11 tribo ang kanilang mga voluntaryo, na ang iba ay galing pa sa 40 munisipyo sa Lanao del Sur at 22 munisipyo ng Lanao del Norte. Pagdidiin nito na wala silang sweldong natatanggap at ang suportang kanilang ipinapakita ay bilang pasasalamat nila sa magandang pamamahala ni dating Pangulong Duterte sa Davao City at sa Pilipinas. Paliwanag rin ito na nais rin nilang ipaabot sa pamilyang Duterte ang kanilang pagsuporta sa kalagitnaan ng political oppression na kinakaharap ng pamilya. Tatay Digong ng imong mga parente nga mga Moro nga wala sila muundang o pag-atiman sa kining mga residents nito diri sa Davao City. Ayaw ka kabalaka kay naami diri. Ayaw na nimunaw kay kami ang bahala na diri sa imong dakbayan sa Davao nga kami ang mag-protect sa ilang mga panimalay sa inyong mga anak nga na diri sa Davao nga naay mga remorse nga sudlo nila ay mong balay. Hininok naman ni Usman si Pangulong Bongbong Marcos at ang Korte Suprema na agarang ibalik si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas at maging patas sa pagpapatupad ng batas. Moto nga ang among hangyo sa presidente nga Bongbong na dapat ibalik nila ang among tatay Digong. Mora mo ang hangyo sa iha. Unya kining mga sa Supreme Court hangyo po na mo sa ilaha nga
i-peer nila ang ilang desisyon. Ilang araw matapos isuko ng pamahalaang Marcos sa International Criminal Court ang dating Pangulong Duterte ay hindi nga mapigilan ng mga taga-suporta nito, lalo na ng mga Dabawenyo na ikinukonsidera si Duterte bilang ama ng kanilang syudad na magpahayag ng galit at pagkadismaya. Samantala, patuloy naman nilang pinanawagan na oras na para magkaisa at huwag huminto hanggang hindi nakakabalik si Pangulong Duterte sa bansa. Ako, nanawagan ako sa lahat ng maging Christian, Muslim, Maranao, lahat ng relihiyon na please ipagpatuloy natin yung prayers natin kay Tatay Digong. Huwag tayong tumigil na manalangin na makuha din natin yung dream natin na makauli si Tatay sa Pilipinas. Ipinapakita rin umano nila na ang pagpapahayag ng saloobin at pagprotesta laban sa katiwalian ay hindi kataksilan sa bayan at marahil ang tunay na mapayapang revolusyon ay nasa paparating na eleksyon. Para sa Diyos at Grabe, no? Kakaiba talaga si Pangulong Duterte. Alam niyo bakit? Mapagkaisa mo ang lahat ng relihiyon sa Pilipinas, hindi ho biro yun. Biruin mo ang nagkakaisa ngayon, Muslim, Iglesia, KOJC, Katoliko. Biruin mo, yan yung mga talagang kilalang mga relihiyon na matagal nang noon ay talagang nagdedebate pa yan para kung sino ba talaga yung totoo, di ba? Pero tignan mo ngayon, no? Ultimo mga Muslim. At yun pa, hindi rin naman din papayag ang mga kapatid nating Muslim na basta-basta na lang ganyanin etong si Pangulong Duterte. Alalahanin nyo, kauna-unahang presidente na naging presidente na galing Mindanao, si Pangulong Duterte. Kaya talagang kung kakabahan ka na, kung kakabahan na si Marcos, kabahan ka ng punyita ka. Pinulita no? Sorry na. Yun mo, daming tao na yan. Grabe. Tapos kaso hindi ko pa nasisend, may nakita akong picture dito sa cellphone. May nagpasa kasi sa akin. Nakakabuisit na nakakagigil. Biruin nyo ba naman etong pag-aresto kay Pangulong Duterte. Anak ng teteng. Tingnan nyo. Niligyan nila ng tingnan mo yung nakalagay yan. Tutok ko na lang ha, basahin nyo. Ayan ha. Babasahin natin. Ang nakalagay, ICC FL 4. Ano to? An arrest warrant against Mr. Duterte for the crimes. May S kaya the crimes. The crimes against humanity of murder, torture, and rape. Butang ina. Kailan akalain mo nagkaroon ng kaso ng rape si Pangulong Duterte? Anong klaseng kagaguhan nyo na naman yan? Puta na pati ba? Di alam nyo hindi talaga nila tatanggalin yung mga rape case na yan, yung mga panggagahasa. Kasi nga, alam mo naman, pasimpatya at isa yan sa pinaka mga mabigat na kaso sa isang tao. Pero ako naniniwala, butang ng grabe ka fake news to. May rape, anak ng teteng. Sa daming nagkakagusto sa kay Pangulong Duterte noon, rape. Daming chicks noon. Sinasabi nga niya, dami siyang girlfriend, di ba? Sabi ni Pangulo. Tapos magre-rape pa siya. Gago ka ba? Gago. Bobo no? Type na warrant to. Ito kasi may parang ito yung warrant kay kay Pangulong Duterte. Nilagyan doon rape. Anong klaseng rape? Dami na jowa niya. Sabi niya nga, di ba? Ilan jowa mo, sir? Sabi ni Vice Ganda. Ang tanong niya kay Pierre Design niya, 4. Tapos magre-rape pa. Ito mga pa-fake news niyo talaga. At mapunta na tayo doon sa sinasabi kung sino nga ba ang traidor sa grupo ng mga Duterte at ito ay nabulgar na.
Nanda ka na ba? O kumapit ka dyan. O yung pustiso mo, baka nakanganga ka pa, baka malaglag yan ha. Ako pa masisi mo, yung dipunggol. O yung kapitbahay mo chismosa, natawag mo na ba? O nakapagsaing ka na ba? Luto naman ng ulam, nasikaso mo na yung anak mo. Baka hindi pa kasi eh. Ha, ito kasi parang ano to eh. Siyempre pag mga ganitong topic eh, maano agad sa tenga ng mga marites to. Baka hindi ka pa ano, baka may gagawin ka ba? Pwede naman ako mag-adjust sa'yo, kapal ng mukha mo. Joke lang. Pinapatawa ko lang kayo. So no, ayun nga, mapatungkol sa traidor. Sabi nilang traidor at may mga vlogger, may chismis, yung hari ng chismis na si Sian Gasa at yung ibang mga vlogger din ng mga tanso, pinapalabaso nila na may traidor ho daw sa anay ng mga Duterte. Excuse. So, eto na, ilalabas na natin kung sino yung ano, handa na ba kayo? Wait lang, check ko kung nandito yung picture. Wait lang ha, check ko kung nandito yung picture ha. Oh, wait lang. Tingnan natin, titignan ko lang ha, saglit lang to. Oh, isisend ko, baka hindi ko ano eh. Baka iba yung mapakita akong picture eh, no? So, isisend ko sa inyo yung picture ng ano, ng totoong Judas, no? Totoong Judas sa hanay ng mga Duterte. At hindi lang to sa mga Duterte, sa buong ano na to ha. Kasi kapag hinudas mo ang isang saan yan? Ba't ganun? Ayaw mas, hindi na send. Hoy, mag-send kang Yudi Punggol ka. Ba't ayaw mas-send? Namamali-mali na tayo. Bakit kaya? Ano nangyari? Refresh. Refresh pala eh. Buisit na yan eh. Kaya naman pala wala eh. No? Eto no? Yan ito. I-sureball natin ha. Para ano? I-sureball natin yung ano, yung tawag dito, yung pag ano natin, paglalagyan natin ng picture, kasi mahirap yan eh, no? Mahirap yan na tayo ay ano. So eto na nga no. Nung inaresto daw pagpunta daw ni Pangulong Duterte sa Hong Kong, ay parang hindi pa daw nila alam na may arrest warrant na. At nalaman na lang daw nung nandun na sa Hong Kong at parang may humudas daw sa kampo ng mga Duterte. So eto yung masasabi ko dyan. Unang-una, kahit kaming mga vlogger, alam na ho namin yun. Pero kami pa lang yun, mga vlogger pa lang, mga hampaslupang vlogger pa lang. Paano, what if pa yung kampo ni Pangulong Duterte? Nandito pa lang sa Pilipinas, alam na nila na may warrant na ang ICC, ang Interpol kay Pangulong Duterte. Pero pumunta pa rin si Pangulong Duterte sa Hong Kong at hindi niya pinansin yung warrant na yun. Napindot ko lang yun ha. So ganon, at narinig naman din natin na sinabi ni Pangulong Duterte na may warrant ako at aarestuhin ako ng Interpol or ng ICC. Hindi ho totoo na hindi po alam ng mga Duterte na pagpunta nila ng Hong Kong tsaka lang nila nalaman. Hindi ho nila alam. Yun ang pagkakaalam ko ha. Ang alam na nila agad na may warrant na talaga. Matagal nang umugong kasi din talaga to. Ang hindi lang alam ni Pangulong Duterte na kayang-kayang ibigay siya ni Marcos Jr. or kayang-kayang ipagkalulo ni Marcos Jr. ang isang Pilipino sa ibang lahi. Yun yung hindi alam ni ano. Yun yung hindi inaasahan ni Pangulong Duterte. Kasi nga, siyempre, iisipin mo pa rin kahit papano, may utang na loob ka sa mga Duterte. Pinalibing ang tatay mo.
pinanalo ka bilang presidente, 'di ba? Oh. So, yung mga utang na loob na yon, mananalay tayo yun habang buhay, habang hanggat patay ka na, sana mamatay na siya. Sorry, sino ba yon? Sorry. Joke lang. No? Yung utang na loob, habang buhay yan Hanggat kamatay, madadala mo talaga yung utang na loob na yan. So, ngayon, eto na nga. Sino ba ang Judas sa hanay ng mga Duterte? Sino ba? Ito, hindi ito nilabas ng ibang mga Banateros brothers, especially to Banatbay. Pero kahit mapagalitan na siguro ako ni Banatbay, kailangan ko tong ilabas para maging para malaman nyo rin kung sino ba talaga yung Judas. Kasi may mga iilan na hindi nakakapansin na itong taong to ay isa sa pinakamalaking Judas sa buong Pilipinas. Eto na siya. Huwag na natin patagalin. Nasaan na yung picture? Eto ang Judas. Uy, asan na? Bakit wala? Wait lang ha. Okay naman. Okay, ito yung Judas. Hoy, ba't tayo mong pindot? Bakit tayo mapindot? Ayaw niya mapindot, guys. Utang inang yan. Baka dito. Baka dyan. Eto ang Judas. Ayaw niya talaga. Ba't ganun ayaw niya? Wait lang ha. Ayaw talaga Naglag na naman. Lumalabas na may mga picture. Kailangan ba yung screenshot? Ayop na yan. Kailangan pala yung screenshot nga naman daw. Di screenshot natin kung yun ang gusto niya. Total, kagustuhan niya. Yan. I-screenshot natin. Tapos tsaka natin ipasa. Ano ba naman to? Arte-arte naman itong OBS na to. Kung hindi lang maganda yung camera mo, kung hindi lang maganda yung hindi kita pag-aaksayan ng panahon buwisit na to. Dito. Yan, napatagal patuloy yung napatagal patuloy yung reaction ko dahil dito sa punyetang picture na to. Asan yan? Ito mo, nawala na naman. Ito ang tunay na Judas. Wala na. Hindi na natin ipagkakaila na ito ang tunay na Judas. Yan Ito lalakyan ko pa yung picture. Ito yung tunay na Judas ng Pilipinas. Wait lang, paggalaw natin. Galawin lang natin lakihan natin dito. Yan yan kitang-kita nyo. Nandiyan pa yung ama niya Yan ang tunay na Judas. Alam nyo kung bakit? I-explain ko yan Wait a minute. Kaping mainit I-explain ko yan kung bakit nag-Judas yan yan kitang-kita mo. Kaharap pa yung tatay niya dyan. Bihitan. Yan. Yan ang tunay na Judas ng Pilipinas. Walang Judas sa hanay ng mga Duterte. Merong Judas sa gobyerno at eto siya. Yan siya Yan siya. Putang yan, muntik na tamaan. Yan ang tunay na Judas ng Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kapag ikaw bilang pinuno ng bansa, makipagsanib puwersa ka, hindi sanib puwersa pala, ibigay mo ang isang Pilipino sa ibang lahi, maituturing ka ng Judas mo. Yung ginawa niya kay Pangulong Duterte, isa ng napakalaking kahudasan na gawain yun.
No, isang malaking kahudasan na huyong. Kaya kung ako sa inyo, ang totoong Judas, eto po, yung tao na yan. Partida, nandiyan pa siya sa libingan ng tatay niya. Na kung saan ay si Pangulong Duterte ang nagpalibing. Walang ibang Judas kundi sila. At meron pa yan, yung pinsan niya, yung ate niya, yung asawa niya, yung anak niya, yung lahat sila, mga putang ina nila. Lahat sila mga Judas. Yun ang Judas, yun ang Judas. Yan ang totoong Judas. Kaya wag na ho tayo mag-ano, tama na yan. Huwag na masyado ma-expose. Ang sagwa ng pagmumukha mo. Alam nyo na kung sino Judas. Walang Judas sa hanay ng mga Duterte. Alam namin yan. Kung merong mga Judas, ayun, si Marcos Jr. So yung mga Banateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. At straight PDP laban. And hindi pala ako ng laban sa luya. Straight Duterte Senat. Ito ay saloobin po ng mga kapatid nating mga Muslim. Sa panoorin po natin. Nagpahayag ng kanilang suporta sa pamilyang Duterte. Lalong-lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa mga Muslim community na patuloy na kinokondena ang panggigipit ng Administrasyong Marcos sa mga Duterte. Narito ang balita ni Ashley Bedico. Nagkaisa ang mga miyembro ng Muslim community mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao sa pangunguna ni former Maranao Deputy Mayor Randy Usman upang magbigay ng suporta sa pamilyang Duterte at sa pagbabantay sa kanilang mga pamamahay. Nandito lahat yung mga volunteers para sa mga Duterte family. Ang ibig sabihin nito, full support ang mga Moro dito sa mga Duterte dahil nakita namin na mayroon mga oras na sabi nila na anytime papasokin nila yung mga bahay ng mga Duterte. Ayaw namin na yung mangyari. Dagdag ni Usman na mula sa 11 tribo ang kanilang mga voluntaryo, na ang iba ay galing pa sa 40 munisipyo sa Lanao del Sur at 22 munisipyo ng Lanao del Norte. Pagdidiin nito na wala silang sweldong natatanggap at ang suportang kanilang ipinapakita ay bilang pasasalamat nila sa magandang pamamahala ni dating Pangulong Duterte sa Davao City at sa Pilipinas. Paliwanag rin ito na nais rin nilang ipaabot sa pamilyang Duterte ang kanilang pagsuporta sa kalagitnaan ng political oppression na kinakaharap ng pamilya. Tatay Digong ng imong mga parente nga mga Moro nga wala sila muundang o pag-atiman sa kining mga residents ng diri sa Davao City. Ayaw ka kabalaka kay naami diri. Ayaw na nimunaw kay kami ang bahala na diri sa imong dakbayan sa Davao nga kami ang mag-protect sa ilang mga panimalay sa inyong mga anak nga na diri sa Davao nga naay mga remorse nga sudlo nila ay mong balay. Hininok naman ni Usman si Pangulong Bongbong Marcos at ang Korte Suprema na agarang ibalik si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas at maging patas sa pagpapatupad ng batas. Moto nga ang among hangyo sa presidente nga Bongbong na dapat ibalik nila ang among tatay Digong. Mora mo ang hangyo sa iha. Unya kining mga sa Supreme Court, hangyo po na mo sa ilang nga i-peer nila ang ilang desisyon. Ilang araw matapos isuko ng pamahalaang Marcos sa International Criminal Court, ang dating Pangulong Duterte ay hindi nga mapigilan ng mga taga-suporta nito, lalo na ng mga Davaoenyo na ikinukonsidera si Duterte bilang ama ng kanilang syudad na magpahayag ng galit at pagkadismaya. Samantala, patuloy naman nilang pinanawagan na oras na para magkaisa at huwag huminto hanggang hindi nakakabalik si Pangulong Duterte sa bansa.
Ako, nanawagan ako sa lahat ng maging Christian, Muslim, Maranao, lahat ng relihiyon na please ipagpatuloy natin yung prayers natin kita Tatay Digong. Huwag tayong tumigil na manalangin na makuha din natin yung dream natin na makauli si Tatay sa Pilipinas. Ipinapakita rin umano nila na ang pagpapahayag ng saloobin at pagprotesta laban sa katiwalian ay hindi kataksilan sa bayan at marahil ang tunay na mapayapang revolusyon ay nasa paparating na eleksyon. Para sa Diyos at Grabe, no? Kakaiba talaga si Pangulong Duterte. Alam niyo bakit? Mapagkaisa mo ang lahat ng relihiyon sa Pilipinas, hindi ho biro yun. Biruin mo ang nagkakaisa ngayon, Muslim, Iglesia, KOJC, Katoliko. Biruin mo, yan yung mga talagang kilalang mga relihiyon na matagal nang noon ay talagang nagdedebate pa yan para kung sino ba talaga yung totoo, di ba? Pero tignan mo ngayon, no? Ultimo mga Muslim. At yun pa, hindi rin naman din papayag ang mga kapatid nating Muslim na basta-basta na lang ganyanin etong si Pangulong Duterte. Alalahanin nyo, kauna-unahang presidente na naging presidente na galing Mindanao, si Pangulong Duterte. Kaya talagang kung kakabahan na si Marcos, kabahan ka ng punyita ka. Pinulita no? Sorry na. Pero mo daming tao na yan. Grabe. Tapos kaso hindi ko pa nasisend, may nakita akong picture dito sa cellphone. May nagpasa kasi sa akin. Nakakabuisit na nakakagigil. Biruin nyo ba naman Etong pag-aresto kay Pangulong Duterte. Anak ng teteng. Tingnan nyo. Niligyan nila ng tingnan mo yung nakalagay yan. Tutok ko na lang basahin nyo. Yan babasahin natin. Ang nakalagay, ICC appeal for, an arrest warrant against Mr. Duterte for the crimes. May S kaya the crimes. The crimes against humanity of murder, torture, and rape. Lutang ina. Kailan akalain mo nagkaroon ng kaso ng rape si Pangulong Duterte? Anong klaseng kagaguhan nyo na naman yan? Puta na pati ba? Di alam nyo hindi talaga nila tatanggalin yung mga rape case na yan, yung mga panggagahasa. Kasi nga, alam mo naman, pasimpatya at isa yan sa pinaka mga mabigat na kaso sa isang tao. Pero ako puta ng grabe ka fake news to. Rape, anak ng teteng. Sa daming nagkakagusto sa kay Pangulong Duterte rape. Daming chicks noon. Sinasabi nga niya, dami siyang girlfriend, di ba? Sabi ni Pangulo. Tapos magre-rape pa siya. Gago ka ba? Gago. Bobo no? Hype na warrant to. Ito kasi may parang ito yung warrant kay kay Pangulong Duterte. Nilagyan doon rape. Anong klaseng rape? Dami jowa niya. Sabi niya nga, di ba? Ilan jowa mo, sir? Sabi ni Vice Ganda. Ang tanong niya kay Pierre Design niya, 4. Tapos rape pa to, mga pa-fake news niyo talaga. At mapunta na tayo doon sa sinasabi kung sino nga ba ang traidor sa grupo ng mga Duterte at ito ay nabulgar na. Nanda ka na ba? Kumapit ka dyan. Yung postiso mo, baka nakanganga ka pa, baka malaglag yan Ako pa masisi mo, yung dipunggol. Yung kapitbahay mo chismosa, natawag mo na ba? Nakapagsaing ka na ba? Luto naman na ulam, nasikaso mo na yung anak mo. Baka hindi pa kasi ito kasi parang Siyempre pag mga ganitong topic maano agad sa tenga ng mga marites to.
Baka hindi ka pa ano, baka may gagawin ka ba? Pwede naman ako mag-adjust sa'yo, kapal ng mukha mo. Joke lang. Pinapatawa ko lang kayo. So ayun nga, mapatungkol sa traidor. Sabi nilang traidor at may mga vlogger, may chismis, yung hari ng chismis na si Sian Gasa at yung ibang mga vlogger din ng mga tanso, pinapalabaso nila na may traidor ho daw sa anay ng mga Duterte. Excuse. So, eto na, ilalabas na natin kung sino yung handa na ba kayo? Wait lang, check ko kung nandito yung picture. Wait lang check ko kung nandito yung picture wait lang. Tingnan natin. Titignan ko lang saglit lang to. Sisend ko baka hindi ko baka iba yung mapakita akong picture no? So isisend ko sa inyo yung picture ng ng totoong hudas, no? Totoong hudas sa hanay ng mga Duterte. At hindi lang to sa mga Duterte, sa buong na to kasi kapag hinudas mo ang isang saan yan? Ba't ganon? Ayaw mo, hindi na send? Hoy, mag-send kang Yudi Punggol ka. Ba't tayo ma-send? Namamali-mali na tayo. Bakit kaya? Ano nangyari? Refresh. Refresh pala Buisit na yan kaya naman pala wala no? Eto yan ito. I-sureball natin para i-sureball natin yung tawag dito yung pag natin, paglalagyan natin ng picture kasi mahirap yan no? Mahirap yan. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!